Luis, madaling araw po. Magandang araw sa iyo, Ted, at sa lahat at tagapakinig ng programa ninyo. Opo, salamat sa inyo pong panahon. Kumusta po kayo? Mabuti naman ho, at maligaya at marinig yung boses niyo uli. Salamat po. Sir, ito ho muna, no? Ito pong saan po nang gagaling ito hong ngayon ay inisyatibo nga at nagkapirmahan po kayo ng joint communique, no, ng pamahalaang Pilipinas. Ito pong panunumbalik po ng usapang pangkapayapaan. 2 years ago, nag-inisyatibo si General Bautista at tinanggap naman ng mabuti ni kasamang Joma Sison. So doon nag-umpisa yung pag-uusap. Pagkatapos may ibang pang mga pag-uusap na may sponsorship din ng Royal Norwegian Government. So nag-form din ng team si General Bautista at kami naman dito sa NDF. So nag-usap ng mga ilang buwan at almost 2 years. Pagkatapos nakapagpirmahan kami ng isang joint statement na napirmahan doon sa Oslo sa harap ng mataas na opisyal, yung foreign minister ng Norway at saka yung iba pang mga nagsuporta sa peace negotiation sa Philippines. Opo, ano po ang next step ho pagkatapos ng inyo pong pirmahan at kamayan? Ano pong aming inaasahan? Magkakaroon ng formal peace talks sa darating na panahon at saka yung dalawang panel, magkaroon ng panel of 5 members yung sa NDFP, meron ding panel of 5 members sa GRP. So, magkakaroon ng umpisa ng peace negotiations matapos 6 years na walang peace talk. So, Opo, at magbubuo muna ho ng kanya-kanyang lupon at magsisimula na nga po ang usapang pangkayapaan formally. Pero Luis, kung tama po ang aking pagkakaalala, nung nagdaan pong administrasyon, ganun din po naman po ang ating inaasahan nga maganda ang simula, meron tayong peace talks pero naudlot ito dahil nung panahong iyon ang akusasyon po ng pamahalaang Duterte habang nag-uusap kayo sa pangkapayapaan, nagpapatuloy po ang puwersa ng NPA sa kanayunan ng opensiba laban sa pulis at militar. Ito ho ba ay tama sa aking pagkakaalala at ngayon ho ba ano magiging sitwasyon? Tama. At saka ngayon, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa ho yung laban ng NDFP, CPP at NPA laban sa mga militar ng gobyerno. So, yan ay magiging panahon para mag-usap ang magkabilang panig sa high level at after 6 years, tignan natin kung makapagdating sa isang kasunduan na nagre-resolve ng root causes ng armed conflict. So yun ang kahandaan ng magkabilang panig. Umpisahan uli with the experience ng past, pati mga experiences ng good lessons and agreements para magkaroon ng resolving of the roots of the armed conflict, kagaya ng land reform para sa mga peasantry at iba pang mga problema na inaharap ng sambayanan mo. Opo, so nangangahulugan po Luis na habang binubuo na itong simula ng peace talks, no? Hanggang sa pagsisimula po ng formal ng peace talks na ito, patuloy po ang armed struggle ng NPA kontra po sa puwersa ng gobyerno ng Pilipinas? Ay, tuloy yan kasi kailangan pa ma-resolve yung roots of the armed conflict. So, bahagi yan ng pag-uusap kung anong magagawa para makaabot sa resolution ng armed conflict ang roots nito.
So ngayon po magpapasko ang NTF-ELCAC, ano po, sa pangunguna po ng ating National Security Advisor Eduardo Año, nagsabi na wala silang ipapanukala na tigil putukan ngayon pong Kapaskuhan. Sa panig po ng NPA, CPP, NDF, NPA, ano po ang sa inyo? Ang tingin niya, pag-usapan pa yan. Kung ma-propose yan at pag-usapan, tignan kung ano yung pwedeng maganap para sa kabutihan ng sambayanan. So, sa inyo pong kasi hindi naman pwedeng ito po unilateral lamang. Ano po? Ibig sabihin, kinakailangan dalawang panig dito magdedeklara. At least ng tigil puto ang ngayong Kapaskuhan. Sa panig po ng mga NPA, wala pang ganun pong mga napag-uusapan? Wala pa. Kailangan pa yan na pag-usapan ng magkabilang panig. Pagkatapos tignan kung ano ang pwedeng maganap para sa kabutihan ng sambayanan. So, pakinggan din kung ano yung kagustuhan ng sambayanan. When you say kagustuhan po ng sambayanan, ito ho ba may konseho ho ba sa panig po ng CPP, NPA, CPP, NDF, NPA sa desisyon? Who decide on these matters po sa panig po ng NDF, NPA? Kailangan, siyempre, papakinggan ng NDF, NPA yung kagustuhan ng mga manggagawa, magsasaka, iba pa mga bahagi ng problema ngayon. Sige po. So, pero kung kayo po sa panig po ng NDF, dito po sa ceasefire habang may peace talks, ano po ang inyong damdamin doon, Ka Luis? Ayan na kailangan pa pag-usapan dahil hindi pa sigurado. Mag-uumpisa pa lang naman. So, open question yan na pwedeng mapag-usapan ng both sides at mapakinggan yung mga kagustuhan ng sambayanan, ng mga may problema, mga magsasaka, magagawa at iba pa. Opo. Sige, sa panig po ng NDF Philippines, no po, si Binibining Julieta de Lima ay nagpahayag na may mga ilang pong naiisip at paninindigan ang panig po ng NDF Philippines na mga concern sa peace talks, no? Gaya po nitong pagpapalaya sa mga consultants ngayon ng NDF na hawak ng gobyerno o nakakulong. Ano po, maliban dyan, ito pong pag-alis sa CPP, NPA, NDF bilang mga terorista sa listahan po ng mga teroristang inilabas ng ating pamahalaan. At yung pong pagbuwag sa NTF-ELCAC. Ito ho ba ay sinasang-ayunan ninyo? Ka Luis muna? Ay, pa yan. Open question yan. Pag-uusapan pa yan lahat. Kasi ganito, hindi pa namin masabi kung we agree or not kasi mga open questions ito na kailangan mapag-usapan pa. So, ang tingin namin, kagaya sinabi ni Ka Julie, kailangan naman maparelease yung kailangan namin para lumakas, maging 5-member negotiating panel kami at saka yung mga consultants na kailangan namin. Tapos, siyempre, nakikinig din kami sa mga statements na lumalabas ng kapatid, ng Baghari, yung PPP, yung Philippine Ecumenical Peace Platform, at iba pang mga kaibigan. Pinapakinggan namin yan lahat. Opo. Sa ngayon po pala, Ka Luis, meron na bang eksaktong kumpirmadong mga pangalan nakakatawan sa panel po ng NDF Philippines? Right now, hindi pa. Alam mo, kami ngayon ang naiwan. Ako, Senior Advisor sa Peace Talks, si Ka Julie, si Interim Chair siya, si Connie Ledesma, member ng panel, at sa Asterio Palima, member of panel. Namatay na si
Fidel Agkawili at si Benny Chamson. Opo. Si Kajoma, unfortunately, namatay na rin. So, kailangan na palakas yung panel at tignan. For open question pa yan, gagawin pa ho ng aming grupo. Okay, sige po. So, meantime, Ka Luis, ano po, sa amin pong mga pangkaraniwang mga mamamayan na nag-oobserba dito, paano po namin ito dapat tangkilikin o tanggapin itong ngayong kilos po ng inyong grupo? Mahalaga, suportahan ninyo at iba pang mga sambayanan na suportahan itong attempts sa peace talks at para maging successful, para ma-address namin yung roots of the armed conflict at palaging pakinggan yung kahilingan ng sambayanan. Salamat sa inyo. Kailangan namin yung inyong suporta. Opo. Sige po. So, Ka Luis, bago po tayo magpaalam po pansamantala sa inyo, alam po naman natin na sinseridad na magkabilang panig talaga dito ang pangunahin na magiging tulay o daan para ho magkaroon ng maayos at matagumpay na usapang pangkapayapaan. Sa panig po ng gobyerno, anong sinseridad ang inyong gusto? Ano po? Sa ano pong anyo? Sa ano pong mukha? Sa ano pong galaw ito ang inyong hinihingi po na sinseridad? Yung pagsuporta sa sambayanan, sa kahilingan ng mga may problema kagaya ng mga manggagawa, magsasaka, at saka suportahan itong efforts ngayon sa high-level peace talks para matugunan yung mga roots of the armed conflict at magkaroon ng peaceful at saka successful talks para sa kabutihan ng ating sambayanan. So ang formal talks po ay magaganap sa Oslo din, Ka Luis? Malamang hindi. Pag-uusapan pa. Kasi ang kagustuhan ng both panels, siyempre isang lugar na hindi masyadong malamig ho. Hindi. Kagaya ho ninyo. Di ho ba't malamig ngayon sa the Netherlands? Sa Netherlands, malamig. Pero mas malamig pa sa Oslo. Norway ho. Yes. So may mga ibang lugar na baka pwedeng maganapan ng peace talks na gaganapin. Opo, sige po. So, Ka Luis, salamat po ng marami sa inyo pong panahon na binigay sa aming programa. Muli ho kaming tatawag po, ha? Dito po sa pag-subaybay po namin na naman sa paribagong yugto ng usapang pangkapayapaan. We all have to give peace a chance. Maraming salamat, Ted. Maraming salamat sa inyong mga grupo dyan. Opo. Salamat po at mabuhay. Si Ginoong Luis Halandoni, ang National Executive Council member ng National Democratic Front of the Philippines. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.